Moises ang isa sa mga Bible heroes na may pinakadramatic at kakaibang kwento sa Old Testament. Siya din ang isa sa mga greatest prophets na mababasa natin at ang pagtawid sa Red Sea ang isa sa mga controversial miracle na na-mention sa Bible. Totoo nga ba talagang nangyari ito? Mayroon bang ebidensya ng 10 utos na nakasulat sa bato? Saan nga ba makikita ang Red Sea miracle? Alam kong curious ka kaya let's dive in. Bago yan, sino nga ba si Moises? Si Moises ang ika-26 na generation grandson ni Adan, 2,433 years na nagdaan. Si Moises ay nabuhay ng 120 years kung saan nahahati sa 3 yugto ang kanyang buhay. Una, bilang isang prince at general ng Egypt, pangalawa, bilang isang shepherd sa Midian at pangatlo, bilang isang leader ng mga Israelites na naglalakbay patungong Promised Land. Siya ay may 2 nakakatandang kapatid, si Aaron at si Miriam naman ang panganay. Malaki ang naging papel ni Miriam sa maagang buhay ni Moises samantalang si Aaron ay naging tagapagsalita at kasama niya sa paglalakbay ng mga Israelita. Ang mga tao ng Israel ay namuhay sa Egypt at ang mga grandchildren ni Jacob at Joseph ay nagtatag at namuhay sa Egypt sa mahabang panahon. Nagpakita ang mga Egyptians ng kanilang pasasalamat kay Joseph sa pagligtas sa kanila mula sa isang malaking sakuna. At dahil doon ang kanyang mga tao ay tinatreat nila ng may paggalang. But after many years pagkatapos ng pagkamatay ni Joseph, nagsimulang magbago ang buhay nila. Nagkaroon ng bagong hari ang Egypt na walang alam tungkol kay Joseph. Nang ang isang bagong paraon ay umupo sa trono, ang buhay ng mga Hebreo ay biglang nagbago. Bago isilang si Moises, ang mga Israelita ay nabubuhay sa pagkaalipin sa Egypt. Natakot ang faraon sa dami at lakas ng dumaraming mga Israelita sa panahon iyon, kaya pinailalim niya silang lahat sa matinding pagkaalipin upang hindi sila maghimagsik laban sa kanya. Nang dahil sa kasamaan niya, ang faraon ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki na ipinanganak ng mga Israelites. Sa panahong ito, isinilang si Moises. Itinago siya ng kanyang mga magulang na sina Amram at Jochebed sa loob ng 3 years at siya ay inilagay sa isang basket na gawa sa tangkay ng tambo. Pagkatapos ay nilagay siya sa tabi ng pampang sa ilog Nilo na umaasang may ibang makakuha sa kanya at siya ay maligtas. Nagkataon na ang anak na babae ng faraon ay naliligo sa ilog Nilo. Nakita ng prinsesa ang basket at kinuha ito at pinangalanan siyang Moises. Noong siya ay 12 years old na, si Moises ay tumira sa bahay ng faraon. Siya ay lumaki sa royal court ng Egypt at tumanggap ng edukasyon na angkop sa isang prinsipe. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, labis siyang nalungkot nang makitang nagdurusa ang kanyang sariling bayan sa ilalim ng mga kamay ng mga Egyptians. At nasaksihan niya ang kalupitan ng mga ito sa kanyang mga tao. Isang araw, nakita ni Moises ang isang tagapangasiwa ng Egypt na binubugbog ang isang aliping Hebreo, at sa matinding galit, pinatay niya ang tagapangasiwa. Nalaman ito ng paraon at nais niyang ipapatay si Moises. Sa puntong ito, si Moises ay tumakas patungo sa disyerto sa isang lugar na tinatawag na Midian na ngayon ay Saudi Arabia. Nang nakarating siya sa Midian, nakatagpo si Moises ng isang grupo ng mga babae na ginigipit ng mga pastol. Nakialam siya at tinulungan ng 7 mga babae, na nakuha ang atensyon ng kanilang ama na si Jethro, isang paring Midianita. Ayon sa Islamic sources, mayroong isang archaeological site na tinatawag na Moises Well sa Alberta, Saudi Arabia. Ito ay umabot pa noong 900 AD. Dito makikita ang well kung saan di umano nakilala ni Moises ang mga anak ni Jethro, at pinainom ang kanyang mga kawan. Tinanggap ni Jethro si Moises sa kanyang pamilya, at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa. Nagbunti si Zipporah at nanganak ng isang lalaki, at pinangalanan ito ni Moises ng Gershom. Siya ay naninirahan sa disyerto ng Midian sa loob ng 40 years, hanggang sa tawagin siya ng Diyos, upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Egypt. Noong panahon niya sa Midian, si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa, at namuhay ng mapagpakumbaba. Isang araw, habang nagpapastol siya malapit sa bundok Horeb, kilala rin bilang bundok Sinai, nakatagpo siya ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok ng apoy. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na punong kahoy, at inatasan siyang bumalik sa Egypt at iligtas ang mga Israelita mula sa mga mapang-apeng Egyptians ngunit, nagdadalawang isip si Moises,
dahil hindi siya ganun kagaling magsalita, at pautal-yutal pa nga kung magsalita. Subalit, gumawa ng paraan para tulungan siya sa kanyang gagawin. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos at bumalik sa Egypt, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Si Moises ay 80 years old, at si Aaron ay 83 years old nang pumunta sila sa Egypt, upang iligtas ang kanilang mga tao mula sa paraon. Sinabi nila sa kanya, na palayain niya ang kanilang mga mamamayang Hebrayo upang makapunta sila sa ilang, at para magdaos ng isang piging kasama si God. Malinaw na tumanggi ang Faraon na isaalang-alang ang unang kahilingang ito, kaya ginawa ng Diyos ang kanyang unang himala sa harap ng paraon. Kinuha ni Aaron ang tungkod ni Moises. Inihagis ito sa lupa, at ito ay naging isang ahas. Gayunpaman, ang ilan sa mga magician ng paraon ay inihagis din ang kanilang mga tungkod, at sila ay naging mga ahas din. Pinakita ulit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na mas dakila. Ang ahas nila Moises ay nilamon lang ang mga ahas mula sa mga magician, at mangkukulam ng paraon. Matapos makita ang kapangyarihan ng Diyos, hinarap nila ulit si Paraon, hinihiling na palayain ang mga Israelita, subalit ang puso ng Faraon ay nagsimulang tumigas, at tumanggi siyang palayain ang mga Israelita. Sa puntong ito, nagsimulang maglabas ang Diyos ng 10 salot sa Egypto. Kasama sa mga salot na ito ang gawing dugo ang tubig. Salot ng mga palaka, mga kuto, mga langaw, pagkamatay ng mga hayop, pigsa, malakas na ulan ng yelo, mga balang, kadiliman sa Egypt ng 3 araw, at pagkamatay ng mga panganay. Bumalik tayo ng kaunti sa history ng mga paraon. Noong 18th century, ang unang paraon ng Egypt ay si Ahmes na naghari ng 25 years noong 16th century BC. Ang pangalawang paraon ay ang anak niyang si Amenhotep I na pumatay sa mga batang lalaki na mga Hebrew, na kung saan pinanganak si Moises noong 1526 BC. Ang pangatlong paraon ay si Thutmose I, na naghari ng 12 years, at ang kanyang anak ay sina Thutmose II, at si Hatshepsut. Si Thutmose II, ang pang-apat na paraon, at ang gustong pumatay kay Moises. Si Hatshepsut naman ang prinsesang nakaampon kay Moises, at ang kanyang asawa ay si Thutmose II, na kanyang half-brother. Ang panglima ay si Thutmose III. Siya ngayon ang paraon ng Exodus, at ang pangalan ng kanyang panganay na anak na lalaki ay si Amenemhat, na namatay sa pang-10 salot. Pagkatapos ng huling salot na kumitil sa buhay ng mga panganay na anak, si Thutmose III, ay nangangahulugan na ang pangalang Moises ay nagmula sa Egyptian na Mose na ang ibig sabihin ay isinilang. Si Thutmose ay nagsisi at pinahintulutan ang mga Israelita na umalis. Pinamunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Egypt at patungo sa Promised Land. Ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng Egypt sa loob ng 430 years. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ang mga Israelita, at nang nakaalis na sila ay biglang nagbago ang isip ng Faraon at hinabol ang mga ito dala ang 600 na pinakamahusay na chariots at mga foot soldiers ng Egypt at heto ang timeline ng paglalakbay nila Moises mula Goshen papuntang Red Sea. Pagkatapos umalis sa Goshen, o ang syudad ng Rameses, dumating sila sa Sukot na umabot ng 9 na araw ang paglalakad nila, na may layong 240 kilometers. Huminto sila sa Sukot hindi upang magpahinga, ito ay upang isama ang mga manggagawang mga Hebreo, na nagmanina ng tanso at turkesa. Umalis sila at narating nila ang Egyptian Migdol Watchtower sa 15 araw, at sa 16 na araw ay narating nila ang dead end sa Etham. Natrap sila sa mga bundok, at inaakala ng paraon na sila ay nakulong, subalit pinagplanuhan ng Diyos na doon sila idaan, at inutusan sila ng Diyos na bumalik malapit sa Pahihahairot, sa gitna ng Migdol at Red Sea at nagkampo sila sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal-Zephon ng 17 araw. Hindi na sila makatakas sapagkat nasa harap nila ang dagat, at nasa likod naman nila ang mga kaaway na mga Egyptians. Natigil ang mga Israelita sa harap ng dagat na pula at nang makita nilang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, lubha silang natakot at sinisisi si Moises kung bakit sinama pa sila. Gayunpaman, sinabi ni Moises sa kanila na huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo, sa araw na ito. Ang mga Egyptians nakikita nyo ngayon ay hindi na nyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban pa.
Gumawa ulit ng himala ang Diyos at inutusang itaas ang baston na hawak ni Moises sa dagat at hinati ng nito ang tubig, at nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Ang mga pader ng tubig ay umabot hanggang sa 300 meters o katumbas ng 10-story building, sa magkabilang panig. Ang humahabol na hukbo ng Egypt, kasama ang mga karwahe, at kabayo nila, ay nilamon ng tubig at nalunod. Dalawang himala ang kasangkot sa paghihiwalay ng Red Sea. Una, ang mahimalang kapangyarihan ng Diyos na panatilihing hatiin ang tubig bago at habang tumatawid. Pangalawa, ang himala ng hangin upang mabilis na matuyo ang sahig ng dagat. Ang isang malaking katanungan sa sangkatauhan, ay kung nakita na ba kung nasaan ang Red Sea. Ang Red Sea ay matatagpuan sa pagitan ng hilagang silangan ng Africa, at peninsula ng Arabia. Ito ay isang pasukan ng Indian Ocean, at ang kasaysayan nito ay nagmula noong 1,000 taon. May isang archaeologist at explorer na nagngangalang Ron Wyatt ang nakadiskubre umano kung nasan ang Red Sea kung saan hinati ni Moises ang dagat sa tulong ng Diyos. Masigasig niyang pinag-aralan ang lahat at kung saan tumawid ang mga Israelita hanggang sa makakita siya ng ilang mga ebidensya. Nang sinubukan niyang sisirin ang karagatan malapit sa Nuweiba Beach sa Gulf of Aqaba habang dala-dala ang molecular frequency generator na siyang kanyang gagamitin para hanapin ang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Ang molecular frequency generator ay isang device para makadetect ng kahit anong bagay na gawa sa ginto o mga bakal dahil ang alam ni Wyatt na ang mga kalisya na dinamit ng mga Egyptians ay gawa sa mga ginto. Kalaunan, sa paghahanap ng grupo nila Wyatt sa ilalim ng dagat ay natagpuan nila ang ginintoang kalisya ng mga Egyptians na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ayon kay Wyatt ang mga kalaesang ito ay kaparehas ng mga ginamit ng mga Egyptians na napapalibutan na ng mga corals at may hugis o korte ng gulong. May nakita din silang mga buto ng tao at kabayo at nang ipasuri nila ito sa Stockholm University na pag-alamang ang buto na nakita ay buto sa binti ng isang lalaking 3,500 years old na namatay. Ngunit may ibang archaeologist, full-time Minister of Archaeology, na nagpapalabas na ito ng mga ebidensya. At mga ito ay mga eksperto tulad ni Stephen Rudd, isa sa mga hindi sang-ayon kay Ron Wyatt at sa ibang grupo niya na hindi tunay ang nakita ang larawan sa ilalim ng dagat at hindi sapat ang ebidensya at wala sa Nueva Beach ang Red Sea na inaakala ng karamihan. Si Stephen Rudd, ang author ng Exodus wrote Restored, ay masigasig niyang pinag-aralan ang Exodus. Ang dahilan kaya hindi sang-ayon si Stephen Rudd ay ang mga karwahe sa ika-18 Egyptian dynasty na ginagamit ng mga Egyptians ay hindi binabalutan ng mga metal o mga ginto. Maliban na lang kung ito ay gagamitin sa seremonyal at hindi kailanman ginamit sa digmaan. Sa Exodus Egyptian Army, ang tanging posibleng chariot na naglalaman ng anumang gintong overlay, ay maaaring kay Thutmose III o ang tinatawag na Faraon. Ginawa ang mga pandigmang karuahe mula sa 100% hardwood o kahoy, at walang metal ang mga gulong ng mga chariot nila. Ang mga karuahe mula sa mga libingan ni King Tut na nakikita sa mga museo ay gawa sa kahoy at walang laman na metal o ginto. At ayon kay Stephen Rudd, ang Unicorn Internet Archaeologists, na nagpapakita ng mga larawan ng coral formations sa ilalim ng tubig bilang patunay ng Nueva Red Sea Crossing ay dapat ituring na fake news. At kung makikita nyo ang isa pang bakal na gulong ay mukha pa itong bago. Ang iba pa nga ay parang pinatungan na lang ng mga coral. Kung sila ay gawa sa ginto, hindi lamang magiging sobrang init kapag umaandar. Gayon din, ang ginto ay sobrang malambot at madaling yumuko. Kaya ang isang gintong chariot ay hindi magiging ganoon katibay. At ang wooden rim ay nakukovra ng tela o leather para sa gulong upang ito ay flexible at mabilis kumapit. Ang isa sa mga royal chariot ni Tutankhamun o King Tut ay may gulong ng jeso na nakabalot sa gintong foil. Sa makatuwid, ang mga karuahe ng mga Egypto noon ay hindi lulubog, kundi lulutang dapat. Isa pang dahilan kaya hindi sang-ayon si Stephen dahil sa Exodus chapter 14 na verse 2. Sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Paihahiroth sa gitna ng Migdol at Dagat na Pula at magkampo sila roon sa tabi ng dagat sa harap ng Baal-zephon. Nabigo ang ruta ng Nueva ni Ron Wyatt dahil sa Etham na lugar dahil nagbabago lamang ito ng landas sa pamamagitan ng pagliko sa kanan upang maabot ang Gulf of Aqaba sa beach ng Nueva na dapat ay bumalik hindi lumiko sa kanan.
At ang eto ay, sa Etham na sinabi ni Ron Wyatt ay walang bundok, hindi sila natrap at walang dead end. Samantalang kay Stephen Rudd ay natrap sila ng mga bundok kaya sila ay bumalik. Ang lalim naman ng Nueva ay humigit kumulang 875 meters, nakatumbas ng 200 at siyam na key-story building. Kung iisipin natin mahihirapan maglakad ang mga tao ng ganun karami, at nagmamadali pa, pwede kasi silang mastamped lalo na kung ganun katarik pababa, at mahihirapan din sila umakyat. Dahil dito ang Nueva Beach Red Sea Crossroads, ay nireject ng ibang mga archaeologists. Ang Terran Crossing Point ay nagbibigay ng banayad na slope na palubog na aabot sa 250 meters sa unang 2 kilometers. At babalik ang mga ito hanggang 50 meters, para sa natitirang 14 kilometers. Dito pinalakad ng Diyos ang mga Israelita, para hindi sila matisod o madapa, dahil medyo patag na ang dinadaanan nila. Tumutumpak ito sa sinabi sa Isaiah chapter 63 verses 12 to 13. Ito ang aerial view ng mga bundok na nakulong o saan natrap ang mga Israelita sa Etham. At ito naman ang direktang makikita natin from ground level na may area na 70 square kilometer. Ang Straits of Tiran ay Akmengat. Ito naman ang akma, dahil dito talaga tumawid sila Moises. Ang layo mula Goshen hanggang Red Sea Crossing sa Tiran ay umabot ng 500 kilometers sa loob ng 25 days. Dahil dito pinaniniwalaan ni Stephen Rudd at ng ibang mga archaeologists na ang Red Sea ay matatagpuan sa Straits of Tiran. Pagkatapos nila tumawid sa Red Sea, dumaan at nagkampo sila sa Rephidim, 75 kilometers mula Wilderness of Sin. Dito na ulit nagrereklamo at nakikipagtalo ang mga tao kay Moises, dahil wala silang tubig na mainom. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Diyos. At inutusan ng Diyos si Moises na paluin ang bato sa Mount Horeb o Mount Sinai at pagkatapos hampasin, lumabas na ang tubig sa bato. Ito ay mababasa sa Exodus chapter 17 verse 6. May isa ring event na nakikipagtalo ulit ang mga Israelita kay Moises at humingi siya ng tulong sa Diyos. Kinausap naman ng Diyos si Moises at Aaron na kausapin ang bato para lumabas ang tubig, subalit hindi sinunod ni Moises ang Diyos. Imbis na kausapin ay hinaampas niya ito ng 2 beses at bumuluwak ang tubig. At mababasa ito sa Bilang chapter 20 verse 11. Ang isang event ay sa Wilderness of Sin at ang isa naman ay sa Wilderness of Zin. Nang dahil sa hindi pagtitiwala ni Moises at Aaron sa Diyos, hindi sila pinapasok sa Promised Land. At maraming eksperto ang nagsasabi na ito daw ang bato na hinaampas ni Moises. Ngunit marami din hindi naniniwala dahil wala daw ito sa Wilderness of Sin. Pagkatapos ay naglakbay sila sa ilang ng Sinai at doon nagkampo sa baba ng bundok. Ayon kay Stephen Rudd ang bundok Sinai ay makikita sa Mount Laos sa Saudi Arabia. Itinuro din ni Apostol Pablo na ang Mount Sinai ay matatagpuan sa Arabia sa libro ng Galatians chapter 4 na verse 25 kung saan nakatira si Ismael. Umakyat si Moises ng 8 beses sa Mount Sinai. Sa ika-6 na pag-akyat ni Moises sa bundok ng Sinai, tumagal siya sa bundok ng 40 days and 40 nights para mag-ayuno at doon sinabi ng Diyos ang mga utos, at kasama na dito ang 10 utos ng Diyos na siya mismo ang sumulat sa 2 tapyas na bato. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at para ay gawa sila ng Diyos nila. Pinakuha ni Aaron ang mga ginto nilang mga hako, tinunaw ito at ginawang gintong hugis guya. Natuwa sila nang makita ito at sinamba ang Diyos ang gintong guya. Nang malaman ito ng Diyos, nagalit siya at papatayin sana sila subalit nagmakaawa si Moises para hindi ito ituloy. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mamamayan. Bumaba si Moises sa bundok na dala ang 2 tapyas na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nang makita niya ang golden calf na ginawa nilang Diyos at ang pagsasayaw ng mga tao, kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya ang tapyas na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pinalapit ni Moises ang mga tao sa kanya kung pumapanig sila sa Diyos. At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levitang pumapanig sa Diyos. At inutusan ni Moises ang mga Levita na patayin ang mga masasamang tao na hindi pumanig sa Diyos. Nang araw na yun, 3,000 ang namatay. Nang dahil dito umakyat ulit si Moises sa Mount Sinai sa ika-7 beses.
para patawarin ang kanilang mga kasalanan. At ito ang second fasting ni Moises na umabot ulit ng 40 days and 40 nights. Bumaba si Moises para papuntahin ang mga Israelita sa Promised Land. Pagkatapos, inutusan ulit siya para kumuha ng 2 tapyas na bato, at pinabalik ulit si Moises sa Mount Sinai sa ika-8 beses. Sinulat ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato. Sa kabuuan, 3 beses nag-ayuno si Moises ng 40 days and 40 nights. May nagsasabing nakita na ang pinakaunang versayon o replika ng 10 utos sa tapyas na bato. Ang bato ay unang natuklasan noong 1913, sa panahon ng mga paghukay ng mga manggagawa para sa ginagawang istasyon ng rails, malapit sa Yami, sa Israel. Ang mga manggagawang nakahanap nito ay hindi alam ang kahalagahan nito, ibinigay ito sa isang lokal na lalaking Arabo. Pagkaraan ng 30 taon, noong 1943, ibinenta ng anak ng Arabo ang bato kay Jacob Kaplan, na isang archaeologist ng munisipyo. Si Jacob Kaplan ang nakadiskubre ng kahalagahan ng batong ito. Ito ay mayroong bigat na 52 kilograms at may sukat na 2 square foot. At kung titingnang mabuti ay mayroong isang partikular na wika ang nakaukit dito, na ayon sa mga translator ay natitiyak nilang ang 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises ang nakasulat dito. Ayon sa mga archaeologist na pag-alaman nila sa proseso ng carbon dating test na ang bersyong ito ay nagkakaedad na ng mahigit pa sa 1,500 years old. At noong 2016 sa isang auction, na isinagawa sa Beverly Hills, California, umabot ang bidding sa halagang $850,000 na pag i-convert sa peso ay humigit kumulang na 46,750,000 pesos. Nabili ito ng isang archaeologist na hindi na nagpakilala. Inilarawan ito bilang isang national treasure ng bansang Israel. At maraming mga tao sa mundo ang naniniwala na ito ang 10 utos na sinulat ng Diyos. Bumalik tayo kay Moises. Habang papalapit ang mga Israelita sa lupain ng Kainaan, umakyat si Moises sa bundok Nebo. Ang pinakamalungkot na bahagi tungkol sa kwentong ito ni Moises ay hindi siya pinahintulutang makapasok sa lupang pangako. Namatay si Moises sa bundok Nebo sa edad na 120 years old. Inilibing siya ng Diyos sa hindi kilalang lugar. Ang buhay ni Moises ay nailalarawan sa kanyang natatanging tungkulin bilang tagapagligtas, tagapagbigay ng batas, at isang propeta. Siya ay iginagalang bilang isa sa mga pinakadakilang tao sa kasaysayan ng mga Hudyo, at itinuturing din na isang mahalagang propeta sa Islam at Kristiyano. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay maaari mong i-click ang like at subscribe button upang ma-inform ka sa mga susunod pang mga informative videos na aming gagawin.